Nababalot ng kontrobersya ang pagkakahuli sa pagsasakay sa eroplano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Liza Smugs matapos matagpuhang may dala umanong iligal na droga sa kanilang mga bagahe. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ang nasabing iligal na droga sa kanilang pagpasok sa paliparan na nagdulot ng malaking kahihiyan sa pamilya ng dating diktador. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking sigalot at pagtataka sa publiko at maraming ang nagtatanong kung ano ang mga hakbang na susunod na gagawin ng mga otoridad hinggil sa pangyayaring ito. Ayon sa mga pahayag ng mga tagapagsalita ni Pangulong Marcos, maring itinanggi nila ang anumang kaugnayan sa mga nasabing illegal na droga at iginiit na ito ay isang malinaw na paninira lamang sa kanilang pangalan. Subalit marami pa rin nagtatanong kung paano nakalusot ang nasabing droga sa security checkpoint ng paliparan at kung may mga kakulang pananagutan ang dapat managot sa insidente. Habang patuloy ang imbestigasyon sa insidenteng ito, patuloy pa din ang pagtutok ng publiko sa mga susunod na kaganapan at kung paano ito makakaapekto sa imahe at reputasyon ng pamilya Marcos, lalo na't may mga kandidatura si Pangulong Marcos sa darating na eleksyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nakakalungkot lang at nakakadismaya lang. Even ako as supporter ni VP Inday Sara and supporter ni President BBM nung eleksyon, ako ay nalulungkot. Kinawayan or binati man lang si VP Inday Sara at basta-basta lang si President BBM na umakyat. Sobrang nakakalungkot mga lords. Kasi sa totoo lang, ako ay naaawa talaga kay VP Inday Sara. 'Di ba? Kasi nananahimik si VP Inday Sara sa Davao City. Pero pinilit niligawan ng mga Marcos, 'di ba, na patakbuhin si VP Inday Sara. Kasi alam naman natin at that time, si VP Inday Sara ay malakas talaga sa service, no? Lalo na as president. And ngayon, nananalo na sila, no? Ngayon na nagamit nila, no, ang mga Duterte, wala na, no? Kumbaga, na-set aside na si VP Inday Sara at tinatrato na lang nila na ganyan si VP Inday Sara. Now, which is, wala naman siyang ginawang masama, no, kay President BBM, lalo na kay First Lady. Never siyang nagsalita ng kung ano-ano. Despite sa mga statements na maaanghang na statements na sinabi ni Tatay Digong, ni Baste, mga kapatid ni VP Inday Sara. But still, VP Inday Sara, pinili niya na suportahan si President BBM. Still, andyan pa rin siya kay President BBM. And yet, ganito ang mangyayari. Alam niyo mga lods, sa totoo lang, sana hindi na lang talaga nakipagsanib si VP Inday Sara sa mga Marcos. 'Di ba? Sana nagstick na lang sila as Duterte. No, total, imaginein mo, bumaba sa pwesto si Tatay Digong, si former President Rodrigo Duterte, bumaba sa pwesto na may pinakamataas na trust and approval ratings. And first time yan mangyari, 'di ba, sa history ng Pilipinas na may isang pangulong matatapos ang kanyang termino na may pinakamataas na trust and approval ratings. So talagang at the time,
'Di ba? Talagang marami talaga ang solid supporters ng mga Duterte. Grabe mga lods, no? Hindi ko ma-imagine na darating sa puntong ito, 'di ba? Na darating sa sitwasyon si VP Inday Sara, sa sitwasyon na siya na lang mag-isa. Kasi 'di ba, nung eleksyon, no? Nung eleksyon, grabe, ang daming nanliligaw kay VP Inday Sara. Ang daming nanliligaw sa mga Duterte para makatandem lang. I've heard, of course, Trillanes. We all know Trillanes. Simula pa lang dati, 'di ba, niligawan na niya si former President Rodrigo Duterte na maging Vice President siya at President si Duterte. Pero hindi pumayag, no, si Tatay Digong. Narinig ko rin na si Risa Hontiveros, no, ay nakikipag-ugnayan dati kay Inday Sara. And yet hindi nakipagsanib ang mga Duterte sa kanila. Here comes ang mga Marcos. Grabe. No? I cannot imagine na darating sa puntong to na maiisip na lang natin na baka talaga lang, no, baka talagang ginamit lang, no, si VP Inday Sara para manalo. Kasi lahat, 'di ba, lahat ng rason para manalo as presidente ng Pilipinas na kay VP Inday Sara. We all know, 'di ba, sa lahat ng mga surveys, ang top choice ng mga Pilipino at the time si VP Inday Sara. Plus factor pa 'yon, 'di ba, na ang taas ng trust and approval ratings ni Tatay Digong that time. So talagang nasa kasagsagan ng peak ang mga Duterte at the time. Talagang mananalo talaga. Kasi 'di ba, remember niyo yung 8 Diretso? 'Di ba? Walang nanalo sa 8 Diretso. Lahat ng inendorso ni VP Inday Sara at the time nanalo, pero ang 8 Diretso wala. Ganun ka powerful. At alam nila na grabe ang mga supporters ng mga Duterte, sobrang solid, sobrang dami. Kaya niligawan no, ni Senator Amy ng mga Marcos si VP Inday Sara para lang makatandem ni President BBM. Actually, hinintay pa nga nila yung desisyon 'di ba? Bago nag-file ng candidacy si President BBM, naghintay pa sila ng desisyon ni VP Inday Sara na baka tatakbo si VP Inday Sara as president. So, magi-give way, no, si President BBM at magiging vice president na lang si President BBM. Pero hindi, kasi si VP Inday Sara hindi naman siya takaw kapangyarihan 'di ba? So, nireject niya ang presidency, pero kinulit, pinilit, niligawan hanggang sa napa-oo siya at hanggang sa tumakbo siya as Vice President. And take note, sinuway pa niya si Tatay Digong. 'Di ba? Ang dami ng reminders, no, si Tatay Digong at that time during election. Pero sinuway ni VP Inday Sara si Tatay Digong at nakipagsanib at sumuporta ng solid pa rin kay President BBM. But look at what happened now. Sobrang nalulungkot talaga ako para kay VP Inday Sara. Sa totoo lang. Kumbaga lahat ng mga ginagawa right now ng mga kongresista, 'di ba, nila Romualdez, no, ng administrasyon na to, na they are trying talaga na, 'di ba, pabagsakin, patahimikin ang mga supporters ng mga Duterte, 'di ba? Ang mga Duterte itself, no, patuloy nilang hinihila talaga pababa. Sobrang nakakalungkot lang na despite of everything, no, darating sa point na ganito. And mapapaisip ka na lang talaga mga lods, no, na parang talagang literal na ginamit lang talaga si VP Inday Sara. Pansin nyo nung eleksyon, 'di ba? Hindi na nga ni VP Inday Sara kinakampanya ang kanyang sarili. 'Di ba? Palagi niya bukang bibig Apo Lakay, Apo BBM. Palaging bukang bibig ni VP Inday Sara sa almost lahat ng campaign, no, na iboto nyo si Bongbong, no? Iboto nyo si BBM, iboto nyo si Apo BBM. 'Di ba? Kaya ang sakit. No, lalo nakita ko yung video na hindi na nila pinapansin si VP Inday Sara. Sobrang ako po ang nasasaktan, no, sa kay VP Inday Sara right now.
Hindi niya deserve yun eh. Kasi nanahimik yan sa Davao. Kinulit nyo. Ginulo nyo ang buhay niya. Ang akala namin, ang kalaban lang ni VP Inday Sara, mga makakaliwang grupo, si Larissa Hontiveros, si Franz Castro. Diyos ko, pati pala, ang First Lady, pati pala sila Romualdez, pati pala ang kalyado ni President BBM maging kalaban ni VP Inday Sara. Diba? Ay, nako, it's a trap. Na-trap si VP Inday Sara at wala na siyang magagawaan dyan na siya eh, no? Kaya trabaho na lang siya ng trabaho. Diba? Kahit hindi na siya pinapansin, kumbaga dinidisrespect na siya, pero trabaho pa rin siya ng trabaho para sa Department of Education, diba? At para sa Office of the Vice President. Diba? Nakakagigil, no? Pero sige lang, di ba? May eleksyon pa eh. Di ba? Sige lang, solid lang dapat tayo mga Lods, nasa likod lang dapat tayo ni VP Inday Sara kasi in the first place, tayo naman mga Pilipino ang pagsisilbihan ni VP Inday Sara at hindi ang mga politiko. Matutulog na sana ako mga Lods, pero meron ako nakitang napakalaking joke. Serbisyo aprobado at pinagkakatiwalaan. 75% trust ratings, 72% approval ratings. Di ba? Wow! Grabe! No, namigay ka lang ng ayuda. Inubertikan mo lang yung DSWD. Wow! Grabe! Ay, nako. Sino ba ang tinatanong nila? No, yung tanong, sino kaya ang tinatanong nitong tambaluslos na to? No, saan ba kayong lupalop ng Pilipinas nagsasurvey? Diba? Baka nga siguro pag sa Leyte nagsurvey, hindi abutin to eh. Sige pa! No, i-kondisyon nyo ang utak ng mga tao! Sige! No, halabira! Diba? Ito siya, sobrang kulilat sa surveys. Diba? Sobrang pinakailalim siya. Tapos biglang, wow! 75 trust ratings, 72 approval ratings. Wow! Natalo mo pa si VP Inday Sara. Ay, nako! Anyway, libre lang naman mangarap. And at the same time, libre lang naman gumawa ng poster, guys. Mga Lods, I'm sorry kung mapupuna ko to, no? Post sa page ng Presidential Communications Office. Oh my God, akala ko sa news lang, pero pinost pala nila sa kanilang page. Diba? At ang sabi, I will make it up to her. President Ferdinand Marcos Jr. made the remark on Monday after admitting he already missed 2 dates with First Lady Liza Marcos amid his tight schedule. Alam nyo mga Lods, nung pagbasa ko nito, nung pagkita ko nito, ewan ko ba, kayo kinikilig ba kayo mga Lods? Kasi ang nararamdaman ko, lungkot, no? Nararamdaman ko na itong gobyerno na to, this is not all about your love story, President BBM and First Lady. This is not all about the two of you. This is about the real issues sa Pilipinas. Diba? Ang totoong issue, ang totoong problema at ang totoong nangyayari sa Pilipinas, yun yung bigyan nyo ng pansin, yun yung pagtuunan nyo ng pansin. Tapos ginagamit nyo pa yung page ng gobyerno. Diba? Just to inform everyone na na-miss ni President BBM ang kanilang date. My God! No! Alam nyo, calling the attention, no, kung sino man yung admin ng page na to, please stop it! Stop it! Nasisira si President BBM, my God! Ihinto nyo na yan! Diba? Yung mga ganitong news, hindi siya nakakatulong.
Alam nyo, nakakabwisit. Kasi halos, di ba, mabilis yung pagtaas ng mga bilihin sa mga problemang nangyayari sa Pilipinas. Tapos ito pa yung mababasa mo. Alam mo, sa totoo lang mga lods, lungkot na naiinis ako. Bakit pinupost pa itong mga ganito? Oo na, kayo na ang magara. Oo na, kayo na ang mayaman. Oo na, kayo na yung ano, di ba? Kayo na yung the royal family. Di ba? The richest family in the Philippines. Oo, kayo na. No? And we don't care. Ha? Hindi, wala kaming pakialam. Pwede ba wag niyong ipakita yung mga lifestyle nyo? 'Di ba sa mga Pilipino? Pwede ba magtiis-tiis naman kayo? No? Pwede nyo naman ang hindi na ito ibandera, pwede na hindi ito i-news. Tapos yung gobyerno pa, yung nag-a-announce ng mga ganito, my God. Tapos, magagalit kayo pag ibabash si President BBM?